Mapagpalang araw po mga kapatid, mga kababayan ko. Inaanyayahan ko po kayo na panoorin po ang video na ito sapagkat ito po ay naglalaman ng napakahalagang mensahe sa bawat isa sa atin. Dito po natin malalaman ang iba't ibang hiwaga ng sanlibutan. At ang mensahe po ng video na ito, malamang po na ito na ang sagot sa matagal ng katanungan sapagkat ang aral po na ito ay makatotohanan at magdadala po sa inyo tungo sa kapayapaan. Tara, atin na pong panoorin. Masayang bati mga Ophirians! Happy Awakening! Sa nakaraang video, inilahad natin ang pangalawang portal into history na matatagpuan sa City of London. Yan ang Guildhall na headquarters ng City of London Corporation, ang mother ng mga naglalakihang korporasyon sa London na sumasaklaw sa iba't ibang sangay ng ekonomiya, lalo na ang banking and finance ng United Kingdom, Europe at mga satellite organization sa buong mundo. Lumalabas na ang City of London Corporation sa Guildhall ay isang offshoot organization na nakaugat sa malalim na nakaraan mula sa panahon ni Gog and Magog, the guardians of the City of London. Yan ang underworld na pinamumunuan ngayon ng Lord Mayor of London bilang figurehead. Mapagtatanto nyo bandang huli na ang underworld organization ay mula pa sa biblical time ni King Ahab, ang ikapitong hari ng Israel mula kay King Solomon. Si King Ahab ay nag-asawa ng isang Sidonian, isang Canaanite or Phoenician na kumalat ang lahi sa Europe mula pa sa biblical time. Sa taunang Lord Mayor Show sa London, ang pinaka-principal characters sa selebrasyon ay sina Lord Mayor at si Her Majesty. Tanong, kaninong papel at kapangyarihan ang ginagampanan ni Lord Mayor at ni Her Majesty? Diyan gugulong itong video na inyong pinapanood. Sa mga baguhan sa Ophirian Heritage Channel, itong Gog and Magog series ay hindi ninyo mauunawaan kung nilaktawan nyo ang World Territories series kung saan ipinaliwanag namin ang mga teritoryo at family tree mula kay Adam papunta kay Noah hanggang sa kasalukuyang mga bansa. Para maunawaan ang kabuuan ng Ophirian Heritage Channel, panoorin nyo rin ang guide video. Ang mga links ay inilagay namin sa description. Magpatuloy na tayo. Maraming nalilito sa pangalang Queen Elizabeth. Meron kasing Queen Elizabeth I, Queen Elizabeth II, at Queen Elizabeth the Mother Queen. Isa-isahin natin. Ang Queen Elizabeth I na naging head of state ay kinoronahan noong 1559. Siya ang pumalit kay Queen Mary I. Pareho silang anak ni King Henry VIII. Ang Elizabeth noong 1559 ang tinatawag na Queen Elizabeth I. Moving forward, taong 1937, kinoronahan si King George bilang hari ng British Empire. At syempre pa, automatic naging queen ang kanyang asawang si Elizabeth din ang pangalan. Ngunit tandaan, ang pagiging queen ni Elizabeth na asawa ni King George ay hindi bilang head of state, kundi dahil lamang sa pagiging asawa ng hari. Wala siyang kapangyarihan bilang head of state. Klarado po tayo dyan.
Si King George at si Queen Elizabeth ay nagkaroon ng anak na babae na pinangalanan ding Elizabeth sunod sa pangalan ng nanay. Yan si Princess Elizabeth. Ibig sabihin, sa panahon ni King George, mayroong dalawang Elizabeth. Yan si Queen Elizabeth at si Princess Elizabeth. Itong si Princess Elizabeth ang nagmana ng trono sa pagkamatay ni King George noong 1952. Siya ang tinatawag nating Her Majesty sa kasalukuyang panahon, 2020. Para hindi kayo malito, ang Elizabeth of 1559 ang tinatawag na Queen Elizabeth I. Yung Elizabeth naman of 1952 ang naging Queen Elizabeth II. Mayroong 393 years na gap sa pagitan ni Queen Elizabeth I at Queen Elizabeth II. Sa history ng heads of state ng kingdom, hindi kasali ang Queen Elizabeth na asawa ni King George dahil hindi naman siya naging head of state. So, klarado po ulit. Ngayon, kilalanin natin ang head ng monarchy sa pamamagitan ng kanyang royal regalia para lumitaw ang papel na kanyang ginagampanan across history. Unahin natin ang scepter. Ang scepter ay simbolo ng Royal Imperial Authority at soberanya. Ito ay isang rod na yari sa ginto at napapalamutian ng iba't ibang jewels. Makikita nyo sa scepter ang isa sa pinakamalaking diamond sa buong mundo. Yan ang Cullinan I or Star of Africa I. Sa ancient mythology, ang katapat ng scepter ay ang wand na ginagamit sa sorcery. So ang humahawak niyan ay mga witches. Ginagamit ang wand sa pag-dispense ng power and authority. Ganyan din ang symbolism ng scepter na hawak ni Her Majesty. Ang cross na nasa dulo ay nangangahulugan na ang dispensation ng kanyang kapangyarihan at authority ay sa pamamagitan ng cross of Christianity. Next, ang corona. Depende sa okasyon or event, may dalawang klaseng official crown na ginagamit ang head monarch. Bawat isa ay may malalim na kahulugan at ugat sa kasaysayan. During coronation, ang ipinuputong ay ang royal state crown bilang pagproklama ng pagiging king or queen. Pagkatapos ng seremonya, papalitan ito ng imperial state crown. Ano ang sinisimbolo ng korona? Sa simpleng pagpapakahulugan, ipinapakita ng korona ang status ng tao kung sino siya sa kaharian. Talakayin natin ang royal state crown. In general, ang mga korona ay napapalamutian ng mga diamonds at iba pang precious stones. Pansinin ang malaking diamond sa harap ng state crown. Yan ang Koh-i-Noor ng India. Yan ang icon ng India sa British crown. Ang imperial crown naman ay napapalamutian din ng mga diamonds at iba pang mamahaling jewels. Pansinin ang Cullinan II or Star of Africa II sa harap ng imperial crown. Yan ang icon ng Africa sa British crown. Pansinin ding mabuti na ang cross ay nasa tuktok at harapan ng mga crown. Ang posisyon niyan ay hindi lamang for the sake of art and design. Ipinakikita dyan kung ano ang supremacy ng Christianity bilang flagship ng monarchy. Up next, the orb. Ang orb ay sumisimbolo ng realm of dominion na nasa kamay ni Her Majesty. Ang orb ay kumakatawan sa mundo, ngunit may isang article kaming nabasa na universe ang kahulugan ng orb. Ayaw sana nating tanggapin ang ganyang pagpapakahulugan. Pero sa nakikita nating desire ng mga bansa na i-explore at magkaroon ng dominion sa outer space, sumasang-ayon na tayo
na kasama ang universe sa orb na hawak ni Her Majesty. Kumusta naman kaya ang dalawang bansa na pinanggalingan ng mga naglalakihang diamonds sa scepter at crowns ng monarchy? Yan ang India at Africa, parehong naging colony ng Imperial Crown. Ang Koh-i-Noor ay galing India. Ang Kolinan na nasa scepter at Imperial Crown ay Stars of Africa. Kumusta naman ang ginawa ng Great Britain sa India at Africa? Mahalagang tandaan habang nagpapatuloy ang ating pagtatalakay, ang monarch, king or queen, ang head of state ng Britain at the same time head of religion. Bilang haligi at pinuno ng Protestant Christianity, tingnan natin kung ang kanilang gawain at pagtrato sa mga bansa ay maituturing na bunga ng Holy Spirit. Diyan natin ma-validate ang mga cross na nasa scepter at royal crown. Unahin natin ang India kung saan nagmula ang Koh-i-Noor diamond sa royal state crown. Ang India ay sinakop ng Britain for almost 200 years. Ayon sa research ni Utsa Patnaik, isang renowned world economist, umabot sa $45 trillion ang nahuthot ng Britain mula sa India na humantong sa malawakang gutom na ikinamatay ng humigit kumulang 10 million katao. Nangyari yan sa pagitan ng 1765 hanggang 1938. Ang research ay inilabas ng Columbia University Press at inilathala naman ng Al Jazeera. Please check the link sa description. Ito ang dulot ng cross sa India, the spirit of Christianity ni Gog and Magog. Up next, Africa. Natalakay natin sa Rizal series ang Scramble for Africa ng 7 European powers. Pinagplanuhan nilang sakupin ang Africa sa ginanap na Berlin Conference noong 1884 hanggang 1885. Sinamsam ng 7 European powers ang lupain ng African continent. Hinuthot ang natural wealth, gold, diamonds, and mineral resources. Maraming alipin sa rubber plantation sa Congo ang namatay matapos putulan ng kamay kapag hindi naaabot ang kota sa plantations. Hindi pa nakontento. Maraming Africans ang dinukot mula sa iba't ibang bahagi ng Africa at ibinenta bilang slaves lalo na sa Amerika at Europe. Yan ang tinawag sa history na transatlantic slave trade. Ang mga nakikita nyong blacks sa Amerika at Europe at kung saan-saan pang bansa ay mga descendants ng mga dinukot na slaves. Hanggang ngayon, marami sa kanila ang kinakawawa sa lupain ni Gog and Magog. Lugmok ang Afrika ng lubayan ng mga lahi ni Gog and Magog. Ngayon, sino-sino ang 7 European powers na may kagagawan? Great Britain, Belgium, France, Italy, Germany, Portugal, at Spain. Lahat mga Christian nations. Ang diamond stars na nasa scepter at korona ni Her Majesty ay mga konkretong simbolo at pagpapatunay kung paano nilang hinuthot ang natural resources ng mga bansang sinakop. Panoorin nyo ang Rizal series at Two Witnesses series para sa mas detalyadong pagtatalakay tungkol sa bagay na yan. Matapos lugmukin ang Africa ng so-called Christian nations ni Gog and Magog, sino ang nagbangon sa Africa? Sino ang tumulong? Very ironic, ang tumulong na makabangon ang Africa ay ang bansang komunista na kinukundinan nyo.
Pinapaulanan nyo ng intriga at propaganda ang mga Chinoy sa ginagawa nilang pagtulong habang all praises kayo sa mga bansa ni Gog and Magog. Palibhasa, galing kina Gog and Magog ang inyong mga relihiyon at sekta. Babalikan ko kayo mamaya. Sagutin muna natin kung kaninong papel at kapangyarihan ang ginagampanan ng Lord Mayor at ni Her Majesty sa kasalukuyan. Makinig kayo. In biblical times, ang figurehead ng totoong pananampalataya ay ginagampanan ng mga prophets gaya ni Prophet Isaiah, Zechariah at higit sa lahat si Prophet Elijah. Sila ang nagsusulong ng totoong paniniwala sa tunay na Elohim. Muling mabubuhay ang papel ni Moses at Elijah sa panahon ng Mesaya. Ibig sabihin, panahon ng Mesaya onwards, papunta sa atin. Yan ang ibig sabihin ng transfiguration. Sa situation ng Church of England ng British Empire, sino ang figurehead acting as their prophet? Balikan natin kung paano nagsimula ang Protestantism ng Church of England na pinanggalingan naman ng iba't ibang sekta hanggang sa mga born-again groups ngayon. Sa pag-upo ni Queen Elizabeth I, around the year 1559, official na nahiwalay ang Protestant Church mula sa Catholic Church ng Rome. Isinilang ang Anglicanism at ang simbahan ay tinawag na Church of England. Si Queen Elizabeth I ang tumayong supreme figurehead. Dito natapos ang English Reformation na isaayos ng settlement ang theology at liturgy ng Church of England. Tandaan nyo, biblically, ang pagtatag ng worship system ay ginagawa lamang ng isang propeta. Ang aksyon ni Queen Elizabeth ay isang spiritual na bagay that qualifies her as a practicing prophetess. Lumalabas na ang prophet ng Church of England ay ang royal crown sa pagkatao ni Queen Elizabeth I. Sa ilalim niya ay ang mga bishops, priests, and deacons, etc. Ang role na sinimulan ni Elizabeth ay nagpasalin-salin sa sinumang umupo sa trono ng British Empire hanggang sa kasalukuyan. Tanong, ano ba talaga ang Church of England? Dinidefine or inilalarawan ng Church of England ang kanilang sarili bilang Catholic and Reformed. Klarado, ang church na yan ay Catholic Church of England. Ano yung reform na sinasabi? Repackaging. Nagpalit lang ng label, nagbihis, sister company pa rin ng Roman Catholic Church. Hindi mapapaikot ang OHC sa mga ganyan-ganyan. Patunayan namin na ang Catholic Church of England at ang Catholic Church of Vatican ay iisa. Pansinin nyo kung ano at saan galing ang pinakasaligang doktrina or backbone ng Church of England, Nicene Creed. Ano naman ang sa Roman Catholic Church sa Roma? Nicene Creed din. Iisa lamang. One and the same banana. Bulat-latin ang history. Sino ang pinaka-organizer ng Nicene Council na gumawa ng Nicene Creed? Emperor Constantine ng Roma. Ngayon, ano ba ang Nicene Creed? Sa Latin, ito ay tinawag na Symbolum Nicaeum. Yan ang symbol of Christian belief na ginawa sa Nicea. Ang Catholic Church of England at ang Catholic Church of Vatican ay iisa. Ngayon, sa prophecy, ang woman or prophetess ay sumisimbolo sa lahi or isang organisasyon gaya ng relihiyon na nagpapalaganap ng isang pananampalataya o worship practices. May isang prophetess sa Biblia na unang binanggit sa panahon ni Elijah at muling binanggit sa Revelation chapter 2 verse 20. Yan si Jezebel.
asawa ni King Ahab. Dahil asawa siya ng isang king, tatawagin natin siyang Queen Jezebel. Itong si Queen Jezebel ay anak ni Ethbaal na isang Sidonian. In short, Canaanite. Siya ang nagpalaganap at tumukso sa mga Israelites na sumamba at i-glorify si Baal. Ang salitang Baal ay isang honorific title o titulo na kung isasalin sa English ay Lord. Halimbawa, Lord Mayor of London na gino-glorify ng mga Londoners. Ipinapatay ni Queen Jezebel ang mga prophets ng Elohim at ang natira ay si Elijah. Dumating sa punto na hinamon ni Elijah ang mga priest ni Baal na inaalagaan ni Queen Jezebel. Kung kaninong handog or alay ang tutupukin ng apoy, yun ang may totoo at buhay na Elohim. Ginanap sa Mount Carmel ang paghahandog upang patunayan kung sino ang tunay na Elohim. To cut the story short, yung tinupok ng apoy mula sa langit ay ang handog ni Prophet Elijah. Matatagpuan ang kwento sa 1 Kings chapter 16 hanggang 19. Tanong, mula sa biblical time ni Elijah, anong organization ang sumalo ng role ni Queen Jezebel na parurusahan naman in the future ayon sa Revelation chapter 2 verse 20? Here is wisdom. Lahat ng may tenga, makinig kayo. Lahat ng may mata, titigang mabuti ang naka-highlight. Clue number 1. Suriin nating mabuti ang pangalang Jezebel. Sa unvocalized Hebrew, meaning yung walang nikod, walang vowels, ang pinagkunan ng Jezebel at Isabel ay ang salitang Elisheva. So tingnan natin kung ano ang Elisheva sa English. Ayan, bumulaga na. Elizabeth. Ang Jezebel at Elizabeth ay iisa. Nagkataon lang kaya? Huwag kalimutan, si Queen Jezebel ay Canaanite at naipakita na natin sa world territories na ang lahi ng mga Canaanites known as Phoenicians ay nagkalat sa Europe. Huwag ding kalimutan na ang Canaanites ay mga serpent seeds. Bilang serpent seed, sila ay mga domineering at aggressive. Expectedly, sila ang mapupunta sa pinakamatataas na antas ng lipunan, lalo na sa entertainment, politics, at economy, at higit sa lahat, religion. Here is clue number 2. Ano ang kahulugan ng salitang Jezebel? Ayon sa Wikipedia, ito ang anglicized transliteration ng Hebrew word na Isabel. Ayon naman sa Oxford Guide to People and Places of the Bible, ang ibig sabihin ng Jezebel or Isabel ay, where is the prince? Nasaan ang prince? Di umano, ito ay isang ritual worship in honor of Baal noong ito ay nasa underworld. Laging tandaan, Baal sa modern day ay Lord. Kahit saan nyo yan kalkalin. Ngayon, sa ritual ceremony na where is the prince ritual, si Baal ay magmumula sa underworld, mag-show up siya kay Queen Jezebel. Ang ritual na yan, ang ibig sabihin ng pangalang Jezebel ayon sa Oxford Guide to People and Places in the Bible. Allegorically, ang ritual ceremony ay reenacted ng Lord Mayor Show sa London taon-taon. Si Lord Mayor ay manggagaling sa Guildhall ng City of London Corporation. Guildhall is the underworld. Mula sa Guildhall, siya ay pupunta kay Her Majesty. Yan ang where is the prince ritual. Hihintayin, magtatagpo si Her Majesty at si Lord Mayor. Lumalabas
na ang Lord Mayor ay personification ng Prince of Baal na makikipagkasundo sa Canaanite Queen at siya ay sasamahan ni Gog and Magog bilang guardians of the city of London. Yan ang Lord Mayor's show. Ito ang sinasabi ng Book of Revelation para kay Queen Jezebel. Revelation chapter 2 verse 21. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely, unless they repent of her ways. I will strike her children dead. Then all the assemblies will know that I am He who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Parurusahan si Queen Jezebel dahil sa sexual immorality. Ano-ano yan? Same-sex marriage, abortion, adulterous divorces, false religion, you name it, nangyayari sa Great Britain, America, Australia, and most of Europe. Ito ang nakakalungkot. Pinipressure nitong mga bansa ang ibang bansa na gawing legal ang mga ipinagbabawal sa Biblia. All in the name of democracy and human rights. Ngayon, para sa mga umiintriga ulit sa amin, mula sa iba't ibang sekta at relihiyon, tinatawag niyong propaganda ang mga historical facts na inihahayag namin. You are deliberately distorting the truth para hindi masagasaan ang mga doktrina ninyo. Mga banal-banalan, hypocrisy. Bulag at bingi kayo sa ginawa ng lahi ni Gog and Magog sa buong mundo. Australia, China, India, Africa, Papua New Guinea, New Zealand, at mismong ang ating Pilipinas. Lahat pinahirapan ni Gog and Magog. At ngayon, mag-isa ang mga Chinoy na lumalaban para sa Southeast Asia, pero binabatikos nyo. Palibhasa, ang mga relihiyon at sekta nyo ay galing sa lupain at pamilya ni Gog and Magog. Sa mga believers ng Messiah Yahawashai, maging matatag kayo. Kung ano ang nangyari noon, mauulit lang, but for the last time. Huling hirit na nila yan. Malapit na ang kanilang katapusan. Their days are numbered. Tandaan nyo yan. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Sa mga new subscribers, welcome to the heritage. Sa mga bagong baptized, welcome to the covenant. To all of you, be blessed. Shalom. Mga kapatid, kung niyo pong napanood ang kabuuan ng video na ito at kung niyo pong nagustuhan ang mensahe at aral, paki-like, subscribe, and share po. Marami pong salamat. Be blessed. Shalom.